The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. I'm David Riaferio and you're watching Insights and Perspectives on TNC. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello everyone, na-miss ko po kayo. Thank you for joining us in this second season of Insights and Perspective. Alam niyo po, this November is National Children's Month, kaya hayaan niyo pong batiin ko kayo ng Happy National Children's Month. Special po itong season na ito, no? 13 episodes na tatakbo mula ngayong November 2024 hanggang early part of 2025. Kasi ang TNC or the new channel at ang World Vision Development Foundation Incorporated or World Vision Philippines ay nagsanibwersa, di ba? Nagpartner sila para sa mga kabataan, especially the most vulnerable children. Tinulungan po ng TNC, ng the new channel, ang World Vision na ilunsad ang kanilang mga advokasya, programa para sa mga iba't ibang pamilya at komunidad na kalakalat sa buong Pilipinas. Siyempre, bilang pang-welcome po sa inyong lahat, kasama natin ang aming National Director, si Dr. Herbert Q. Carpio. Dr. Carpio, welcome to the program. Hi, magandang good afternoon Ayun. sa ating lahat. Thank you, David, for guesting me here. Oo nga, so happy. Para po sa mga hindi nakakaalam, bagong-bago po si Doc Harvey sa World Vision Family. Masaya po namin siyang winelcome nito pong October 15. Doc Harvey, pakikwento naman sa amin, ano ba? Talaga bang ikaw ba'y nalilinya sa pangangalaga sa mga bata? Especially ngayon, National Children's Month, baka rin gusto mong bumati. Happy National Children's Month, no? Isang magandang pagkakataon to para i-commemorate natin, i-celebrate ang karapatan ng ating mga kabataan. And yes, David, tama ka, no? Baka nagtataka yung mga viewers natin. Tinatawag mo akong doc, no? Because I am actually a medical doctor, a licensed medical doctor by profession. Mm-hmm. But the being a medical doctor is actually just a stepping stone for me for my works in social welfare and development field. In fact, I have actually devoted 17 years of my professional life working in social welfare and development. Mm-hmm. Dok, pag sinabi bang social welfare and development, ano ba ito in a nutshell? Kumbaga, anong pinangangalagaan ng mga taong nagtatrabaho sa ganitong industriya o sektor? Maraming bagay, David, no? Actually, ang main goal of social welfare and development is to be able to capacitate yung ating mga beneficiaries, to be able to link them to helping strategies. Okay? Mm-hmm. Para maibalik sila doon sa cycle pagkakabilang sa lipunan. So binibigyan natin sila ng pagkakataon para makapag-avail ng healthcare, ng different social welfare interventions, assistance, education. So since ang World Vision ay linked sa mga nakikipag-work sa mga kabataan, so yan ang mga binibigay nating serbisyo para sa ating mga kabataang beneficiaries, which are one of the most vulnerable groups. Oo. So Doc Harvey, so doon sa sinabi mo, ibinabalik sila doon sa regular na takbo ng society natin. Ibig sabihin, kung tayo po, mga nanonood, nakikinig ng Insights and Perspectives, kung tayo'y gagawa ng isang pamayanan, ng isang lipunan, dapat lahat ng pangangailangan ng mga taong titira doon
ay naibibigay, na ipoprovide. Ganun ba yun, Doc Harvey? Tama ka dyan, David. Yung tinatawag nating social inclusion. No? Okay. Baka kasi iniisip natin since yung mga bata hindi natin masyadong pinapansin yung mga boses, diba? Mm. But actually they can speak for themselves. And Okay. ginagarantiya ng United Nations Convention on the Rights of the Child, no? They can voice out what they feel, what they think, especially kasi sila yung pinaka-importanting boses na dapat marinig ng mga taong nagtatrabaho sa sektor ng kabataan, no? Those people, us working in the children's sector, their voices are the most important validation Mhm. that we can have if our programs or our services are actually making an impact on their lives. Oho, yan nga yung sinabi mo, Doc, dun sa ating ginawang devotion nung as a team sa World Vision. Sabi mo, the voices of the children are the most important validation. Sabi mo nga, that we can receive, and we should be building upon that. We should extend compassion, not just for our beneficiaries, but for all stakeholders, especially the World Vision community. Doc, bakit ganun, Kasi I'm trying to imagine, when I was in elementary, high school, and college, napag-aralan naman po sa GMRC halimbawa o sa values education yung pangangalaga sa katawan, pangangalaga sa pamilya, pero parang hindi ganoon kalalim yung pagkakaintindi ko sa, ay, karapatan pala ng mga bata na dapat ganito ang mayroon sila habang lumalaki sila or habang sila ay nabubuhay dito sa mundo na ito. Bakit po kaya ganoon? Hindi gaanong aware yung kaming mga individual na hindi po nagtatrabaho halimbawa sa World Vision o kung wala pang pagkakataon na makapagtrabaho sa ganitong klaseng programa, walang kamulatan about it. Actually, tama ka, no? Kasi yung pagtuturo sa atin, the way that these things are being taught to us when we are attending formal schooling, it's very dogmatic and very traditional. Ang magandang approach sana dito is that we teach these things through the rights-based approach. Kailangan Okay. kasi naiintindihan ng mga kabataan, ng mga bata, kahit maliliit pa sila, na itong mga bagay na ito ay karapatan nila. And with all of those rights, they also have the responsibility. Okay. Iba kasi yung perspective when you're teaching rights and having the responsibility that they should be achieving and striving to achieve those rights. Nagkakaroon ng ownership, ng push na i-imbibe ng ating mga batang beneficiaries na karapatan ko pala to, so dapat i-claim ko yan. Dapat alam ko how I can access that. I can access healthcare, I can access welfare assistance from different groups or from different agencies. Oo, kalimitan yan, Doc, Pag, syempre, meron ako mga kapitbahay, sasabihin, nakakahiya namang pumunta halimbawa sa health center. Baka sabihin nakakailangan ako. Talaga naman nakakailangan ka. It's your right. No? Paano po natin na-explain yon sa common taong katulad ko, no? Na huwag kang mahiya. You go there because ginawa naman yan talaga para sa'yo. Based on your experience, halimbawa dito sa World Vision, and maging po doon sa mga previous organizations na nilid ninyo, paano nyo po yun ipinapakilala, yung ganong konsepto? Actually, pinapakilala ko yan sa mga bata when I talk to them. No? Naaalala ko yung pelikula ni Spider-Man. Yung unang-una, yung unang Spider-Man. Si Tobey Maguire. Kasi 'di ba yung sabi nung uncle niya sa kanya, with great power comes great responsibility. Doon natin ikinakawing yon, because having the right is actually having so much power, but you have to be able to have the courage to claim that right. So yun yung nagiging isang pinaka-epektibo na pagpapaliwanag actually sa ating mga kabataan, na kailangan kapag kinlaim nila itong karapatan na to, dapat alam din nila lahat ng responsibilidad na nakaatang kasabay noong pag-claim ng particular right na yun. Ganun pala yun, Doc? Kailangan pala pag may karapatan, may responsibilidad na dapat kang gampanan? Yes, of course. Oo. Kailangan naiintindihan nila na hindi lang yan dapat binibigay ng bigay. Alam mo yun, binibigay lang dahil andyan.
no? Aha. Kailangan na natatanim din sa isip at sa puso ng ating kabataan na kailangan itong karapatan na to, bukod sa ine-exercise, pinangangalagaan din nila, syempre. For, halimbawa, the right to health, di ba? Mhm. It's there. They can say that, yun nga, pwedeng magkonsulta sa health center, but you also have the responsibility to take care of your own health. So yung Yun. mga practices ng personal hygiene, diba, taking care of, umiiwas sa substance use, kailangan Aha. naiintindihan din yan ng ating mga kabataan. At saka partnership yan eh. Halimbawa, sa eskwelahan, hindi ka naman pupunta ron tapos hihingi ka lang ng lesson, tapos na, pag-uwi mo, kalimutan na. Same thing, pag pumunta ka sa health center o sa klinika, kailangan, bibigyan ka ng tulong ng doktor, after nun, pangangalagaan mo sa bahay. Tama po? Yes, kung halimbawa binigyan ka ng reseta ng gamot or ng gamot na libre galing sa health center, kailangan susundin mo kung ano yung payo ng doktor, no, sa tamang paraan ng pag-inom. Kung ano yung mga iiwasan, hindi kakainin, kung anong gagawin para mas mapalakas ang katawan, yun yung mga dapat na sinusunod natin. And that's part of the responsibility side. O bilang doktor, Doc Harvey, meron ka bang tinitingalang mentor halimbawa na siguro yung mga principles na na-share niya, yun yung inilalatag mo ngayon sa iyong journey? Actually, dalawa yung tinuturing kong pinakamagagaling kong mentor. One is from the perspective of public health itself, si Dr. Jaime Galvez-Tan, the former DOH secretary. And the other one is one of the pillars of social welfare in the Philippines, no, si Mr. Resita Silva. Nice. Ano ho specifically, halimbawa, kay Dr. Galvez-Tan? Kay Doc Jimmy, actually, sabi ko nga palagi pag nagkukwento ako, na-brainwash ako ni Doc Jimmy. Because before we were in med school actually. The first time I encountered him was during a gathering of students whom they think were actually inclined to pursue public health practice. Okay. Kaugnay dyan yung natutunan ko na sa isa sa mga lessons ng UP College of Medicine, no, nung ako ay first year med proper, yung tungkol sa kwento ni Rosario. Okay. Oo, maibahagi ko lang. Yung si Rosario kasi, she belongs to a very poor family. Mm-hmm. No? Marami sila sa pamilya. So, nagtatrabaho yung nanay at tatay, they are in an urban poor setup. May sakit si Rosario, nag-LBM. Mm-hmm. Okay? Sa mga doktor, actually, yung LBM o yung acute gastroenteritis sa bata, napakadali sanang gamutin yan. Okay. No? Mm-hmm. Habang hindi umaabot sa dehydration, actually, ano lang yan, rehydration with oral rehydration salts, no, yung ORS na tinatawag natin. Karamihan hindi nangangailangan actually ng antimicrobials o antibiotics. Okay. But nung kasi, itong si Rosario, hindi alam ng pamilya niya na pwedeng lumapit at libre ang health center. Okay. So merong gap doon sa information, doon sa mga services na pwede nilang ma-access. No? Si Rosario ay namatay. Okay. No? Dahil doon sa kanyang acute gastroenteritis. Well, the moral of the story is this, actually. What good does it do to treat people's illnesses only to send them back to the conditions that made them sick? Diba? Nung narinig ko yon, it was a eureka moment for me. It has always served as my guiding light. That's why sabi ko kasi health, it's not just health itself, no? Pag sinusunod mo yung biopsychosocial model of health, lahat ang daming factors which we call social determinants of health na nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao. Okay. Andiyan yung economy, the poverty itself, even the prevailing beliefs, the culture, education of the parents, education of the children, ang daming factors. Nutrition, yan, mga bagay na na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng isang pasyente, lalo na ng isang bata.
So, Mm. yun yung bagay na pinanghawakan ko. That's why I went into social welfare and development because nakita Mm. ko parallelism at Okay. pagkakaunay ng health and social welfare. They always go hand in hand. In fact, sa ibang mga bansa, the health and social welfare ministries are always together, no, under the same Hmm. umbrella. When I used to study in Finland Mhm. for my global health diploma, na-expose kami doon sa Ministry of Health and Social Welfare. So magkasama talaga sila sa isang Talaga? ministry. Mm. Dahil magkasama silang naiintindihan nila na magkasamang nagtutulong yung Mhm. yung dalawang ahensya na yon dapat. Mm. At saka ang Finland, alam ko isa sila sa pinakamataas ang performance pagdating sa education, ano? Yes, oo. Oo. If not the top one. Oo nga po eh. Doc, ang tanong ko, based sa mga napag-aralan niya, meron bang golden age of public health in the Philippines? Alam mo, hindi mo, di ba? Of course, yun yung inaasam natin eh. I mean, hindi lang sa public health, ano, sa education. Parating yan tinatanong eh, iba't ibang mga, developmental problems halimbawa sa country natin. Meron ba? Meron bang ganong time? I wouldn't say golden age, no? Kasi Aha. I would like to think that every generation of doctors, especially the ones practicing in public health, try to make a mark. No? Try to always make a difference Yan. with their own generations of practice. Okay. So maraming mga hindi natin nababalita actually ng mga doktor na nagpa-practice sa mga malalayong lugar kabilang sa programa ng Doctors to the Barrios o DTTB. Yeah, Na isa rin oo. sa mga si Doc Jamie din ay katuwang ni Dr. Juan Flavier when they Uy, were nabasa ko yung mga libro ni Doc Flavier. Oo, di ba? When they were doing the pioneering the DTTB program. So marami talagang mga doktor actually na talagang nagsusumikap na hindi lamang bigyan ng solusyon yung physical health, no? But even getting involved into the dynamics of the communities, governance. So maraming mga bagay nga Oo. kasi na nakakaapekto. Even politics because health is very political. Palagay ko yun yung magandang ma-appreciate ng mga nanonood at nakikinig sa atin na hindi porket sinabi mong health or education or livelihood or economic development ay nakatutok na lang yun sa iisang linya lang. Lahat po yan sanga-sanga tulad ng sa health, sabi ni Doc Harvey na merong social determinants of health, tinitingnan ng poverty and all other aspects. Ganun din po sa child rearing, sa pagpapalaki ng bata. Maraming iba't ibang bagay, sabi ni Doc Harvey, dapat holistic. Ito pong trabaho ninyo sa World Vision Development Foundation. Ano pong kinita ninyo na itong first year, fiscal year 25, ang magandang tutukan halimbawa ng ating sektor? As I have said to the team, no, we will be focusing on the matters that are most important to the children. So para malaman natin yan, kailangan natin ng open consultations doon sa Okay. ating mga beneficiaries. No? Sabi ko nga, their voices are the most important because they are the most important stakeholders in all of the programs, all of the services that we have been doing. So kailangan naririnig natin kung anong sinasabi nila on the ground level, at the grassroots, doon mismo kung nasa saan sila. Kasi iba-iba rin kasi ang sitwasyon no? Opo. Depende sa komunidad kung saan ka nabibilang habang ikaw ay lumalaki. So kailangan mapuntahan natin yan. Kailangan marinig natin yung kanilang mga kuro-kuro, yung kanilang mga experiences. And I don't think and I think it's proper that we ask them, ano ba ang sa tingin nyo pinakamakatutulong na bagay sa inyo para kayo ay lumaki na matiwasay, na may future, may pag-asa, functional member ng society in the future. Oo. Ikaw ba, Doc, liliko lang ako ng onte sa personal mo na buhay halimbawa. Ikaw ba nung habang lumalaki ka,
bilang bata to adult. Meron ka rin ba mga challenges halimbawa na financially or kung ano man mga bagay, and paano mo siya in-overcome? You don't need to go to specifics, pero I mean, ano yung mga basic na values siguro or character na pinanghawakan mo habang lumalaki ka? Kasi hindi rin biro maging doktor, ha. Ang dami mong babasahin, kaya hindi ako nag-doktor eh. But anyways, yung ganun po ba? Para makarelate naman yung mga nakababatang audience natin. I came from a middle income family, no. Ang nanay ko ay isang government employee, ang tatay ko ay isang hamak na empleyado din lamang sa isang private company, no. So ramdam ko yung pagtataguyod nila, no, ng edukasyon. Although sa province ako lumaki at nakapag-aral, marami pa rin kasing gastusin. Kahit na halimbawa, nung nakapasok ako ng UP, oo, mababa ang tuition, pero yung pang-araw-araw mong gastos, Yeah. di ba? Iniisip ko pa rin yun. So kailangan nakakatulong ka dun sa mga bagay na yun. Actually, isa yan sa mga rason kung bakit nagkakaroon din ng neglect or abuse sa ating mga children in society, no? Okay. Kasi Bakit? ang ating setup kasi ng Philippine society, di ba? Kung ikaw ay nabibilang sa CDE, no? Na Pag classes, sinabing CBE, Doc, ano ba yun? Magkano bang mga below $1 na below 50, 55 Yes. pesos? Income per day, ini-expect ka kasi pag ikaw ay nabibilang sa isang mahirap na pamilya na makakatulong ka sa mga responsibilities within the family. Halimbawa, nagtatrabaho, nagsusumikap naman yung nanay at tatay mo eh. Pero gusto mong mag-aral, kaya lang walang iiwanan ng mga kapatid mong maliliit. So kailangan mong lumiban, mag-absent sa school, dahil kailangan mo silang alagaan, dahil kailangan kita ng mga magulang mo. Diba? So you miss out on the education, diba? Siguro maraming pagkakataon hindi naman sinasadya kasi ng mga magulang yan eh. But hindi lang nila na-realize enough na sila yung primary source of support. Kailangan sila yung unang nagtataguyod ng edukasyon ng kanilang mga anak. Second, part din ng ating Philippine society yung notion na kapag ikaw ay galing sa isang mahirap na pamilya, dapat nakakatulong ka sa finances. Okay? Kaya nagkakaroon, di ba? Kaya nagkakaroon ng phenomenon actually ng yung mga bata lumalabas from the confines of their families, the protection of their communities, dahil nagsisikap na makahanap ng pera, nangangalakal, nagbibenta ng bote, dyaryo, nagpapaparking. Kasi at the end of the day, yung perang makokolekta nila, ibibigay sa magulang. At sasabihin ng magulang, there is parang a validation from the nire-reinforce yung habit, yung practice. Because sasabihin ng magulang, ang galing naman ng anak ko, nakakatulong na sa pamilya. So hindi rin pala, dapat binabalanse rin pala yun, ano? Yes, yung mga bata kasi, importante sa kanila yung welfare din ng kanilang pamilya. Yeah. Ang mga bata are very much aware of what is happening within the family. Naririnig niyan kung nag-aaway yung nanay at tatay sa bahay dahil sa kakulangan sa finances. Naririnig niyan kung nahihirapan yung nanay at tatay sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ano yung mga lagi nating naririnig na kwento, no? Although yung iba nito is theatrically told, no? Parang mga MMK levels na yan. Hindi na nakakapag-aral. Nagsasacrifice yung panganay. Dahil kailangan alagaan yung mga kapatid or kailangan magtrabaho. Diba? At their very young ages, pwedeng namamasukan na kasambahay, or nagtitinda sa kung saan. So yun yung mga, that is actually a very deep root of the phenomenon of having these children being neglected. Galing. So there should be a paradigm shift, when it comes to child rearing, kasi Dok, yung mga biro-biro, 'di ba? O pag magpapakasal o di kaya magkakaroon ng ng anak, magpapalaki ng mga bata, walang pag-aaral eh. Wala namang diploma 'yan. Pero pag magdodoktor ka, mag-engineer, kailangan may mga exam pa 'yan. So
uh, base po sa experience ninyo, gaano kalaki yung impact kapag handa at alam nung mga gustong magpakasal halimbawa, mag-umpisa ng kanilang sariling pamilya, yung kanilang pinapasok kapag ready sila, kapag well-equipped sila versus dun sa mga um, hindi handa, unfortunately. Malaki yung impact yan, malaki yung potential impact. Imagine if alam nila yung pinapasok nila, and because you're getting married because you wanted to also have your children, Uh-huh. a lot of those who are getting married are not just into it because of having a wanting to have a lifelong partner, but a lot of us who get married are actually wanting to have their own offsprings, ano. Mhm. Sabi nga kasi biyaya ng Panginoon ang mga bata, no, sa Mhm. pagbuo ng pamilya. Kapag alam nila at yang na responsibilidad nila, Mhm. ang pagpapalaki at pagtuturo ng karapatan nitong kanilang mga anak, malaki yung impact sa Mhm. future generation. Pero sinasabi ko sa David, it will take a very long time kasi nga deeply rooted ito in the Oo nga, Philippine society. 'no? Talagang paradigm shift, a shift in what the people actually think at the ground level. Mhm. Hi. So buti na lang ano, meron tayong renewed hope dito sa World Vision at hindi lang World Vision ano, ang iba nating mga kasamahan sa civil society, mga organizations na nagtutulong-tulong para pangalagaan yung most vulnerable children. Doc, pag sinabi bang vulnerable, Tagalogin mo nga yun. Meron bang katumbas sa Tagalog yun? Anong itsura ng isang pamilya o ng isang bata na nasa vulnerable na sitwasyon o kalunos-lunos na nakalagayan? Actually, being a child, being in the state of childhood itself, That you itself. are very, very vulnerable. Oh, Right? okay. Kasi very prone to manipulation. Hindi ka pa mature masyado with your Mhm. emotions, madaling madiktahan, hindi mo pa alam Aha. kung ano yung pupuntahan mo, direction na gusto mong gawin sa buhay. Mhm. So being a child itself, the state of being a child is linked to vulnerability. So Galing. kailangan tayong mga nakakaalam na itong estado nilang to ay napaka-importante para sa paghubog ng kanilang kinabukasan. Dapat we offer all of the help that we can have to help pave the way for them, no? Ibukas natin yung mga channels para malink sila doon sa proper services, proper knowledge, proper people, no? Proper organizations that can help nourish them, that can help build their characters. Because Mhm. that will greatly help them while developing into adults in the future. Doc, in your message, it was very touching, no, during the staff activity natin. Sabi mo, please pray for me as I take on the leadership of World Vision. Kayo naman, Doc, anong gusto nyong ipagdasal para doon sa mga kasamahan ninyo, sa amin, halimbawa, sa mga co-officers ninyo sa World Vision, anong gusto nyong paghugutan nila ng lakas ng loob pagdating naman sa faith on personal relationship nila with Jesus Christ? Actually, I want to tell all of the people at World Vision Philippines, no, we are actually doing Jesus' work, no, Christ's work. Sabi nga ni Jesus dun sa isang pagtitipon, no, let the children come to me. That in itself sinasabi ng Panginoong Diyos na ah, itong mga batang to ay importante sa akin. Huwag niyo Mhm. silang pigilang lumapit sa akin. And that in itself, dapat habang inilalapit natin sila kay Jesus, Mhm. dapat hinuhubog din natin sila para karapat-dapat yung pagharap nila kay Christ. Nice. Okay. Ah, Dr. Herbert, baka meron kang gustong pasalamatan ano kasi finally nandito ka na sa ganitong stage ng buhay mo na alam mo yon you get to lead organizations before and then now and then yun nga merong mga gustong sumuporta sa iyo even the global community kasi nga World Vision is the largest organization in the world in the Philippines.
please take this opportunity to thank them and encourage our partners to continue supporting us. Yes, thank you very much, David, for the opportunity. No, I hope this interview, our talk today, will help inspire more people, more partners, more donors for World Vision Development Foundation. We are very much open to partnerships, especially on projects that will affect the welfare of children, education, health, and even the families. No, because we cannot take the child out of the context of the family pa rin. Right. The family is the best place to raise a child, no? So dapat kasamang nahuhubog ng bata yung kanilang pamilya. You can reach out to World Vision Philippines for partnerships. Uh, Yeah, dito sa ating website, yung www.worldvision.org.ph. oh, I-show yan. natin Okay. yan dyan. Sige, salamat. Yun. Thank you very much, David, for the opportunity. Ayun, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Insights and Perspectives. Thank you very much, Dr. Herbert Harvey Q. Carpio, National Director of World Vision in the Philippines. I'm David. Thank you and God bless you.